Hindi totoo yan. Ako ang nobya ni Noah at hindi ang babae na yan at magpapakasal na kaming dalawa soon. Galit na sigaw ni Jessie dahilan para mapukaw niya ang atensyon ng mga naroon. Kaya naman napalingon ang halos lahat ng naroon dahil sa pagsigaw ni Jessie. Napakunot naman ang noo ni Noah dahil nagawa pa rin talagang gumawa ng eksena ni Jessie sa kanilang party. Ang inaasahan niya kasi, aalis na lamang tong basta pero nagkamali pala siya dahil talagang malakas ang loob ng babae na to at hindi marunong mahiya. Hey Jessie, calm down! Awat na ni Joel sa kanyang anak. No, Dad. Hindi po ako makapapayag na basta na lamang aagawin ng kung sino man si Noah. Sagot na Jessie sa kanyang ama at takmang hahawakan na sana ni Joel sa kamay ang kanyang anak nang mabilis tong iwinakse ng dalaga at agad na humakbang papunta sa harapan kung nasan sila Noah. Jessie, pwede ba? Tumigil ka na sa hibangan mo? Seryosong sabi ni Noah kay Jessie. No, dahil hindi ako makakapayag na maagaw ka sa akin ng babae na yan dahil akin ka lang, Noah. Akin ka lang. Gigil pa na sabi ni Jessie. Saan mo ba napulot ang babae na yan? Alam ko naman, binayaran mo lamang yan para magpanggap na nobya mo eh. Dagdag pa ni Jessie. Nahihibang ka na talaga. Iiling-iling na sabi ni Noah kay Jessie. Agad naman nang hinawakan ni Noah ang kamay ni Shirley dahil tahimik pa rin to sa kanyang tabi. Mabuti pa umalis ka na lamang, Jessie. Kung di mo gustong makita ang aking nobya. At isa pa, hindi ko kailangan magbayad ng babae para lamang magpanggap ng nobya ko dahil totoong nagmamahalan kaming dalawa ni Shirley. Dagdag pa ni Noah. At parang punyal naman na tumusok sa puso ni Jessie ang mga katagang yon kaya naman naikyom na lamang niya ang kanyang kamao dahil sa galit. Jessie, anak, kumalma ka nga. Pag-usapan na lamang natin tumamaya. Napakaraming tao dito, hindi ka ba nahihiya? Baka pag-usapan tayo ng mga yan. Halos pabulong pa na sabi ni Joel sa kanyang anak na makalapit siya sa mga to. Noah, iho, pasensya ka na sa anak ko. Mabuti pa siguro mag-usap tayo na maayos para naman magkarinawan na kayo at para na rin di mo na kailangan pang magbayad ng babaeng magpapanggap bilang nobya mo. Baling naman ni Joel kay Noah. Naikuyom naman ni Noah ang kanyang kamao dahil sa sinabi ng ama ni Jessie dahil talagang pinanindigan lamang itong pagpapanggap lamang ang kanila ni Shirley. Talaga po ba na mas paniniwalaan ninyo ang haka-haka ng anak ninyo? Wala po akong panahon para mag-aksaya ng oras at pera para lang maghanap ng babaeng magpapanggap na nobya ko dahil nasa harapan nyo na po mismo ang nobya ko at totoong nagmamahalan na po kami. Kaya kung ako po sa inyo, pakalmahin nyo na yung anak ninyo at humanap na lamang po kayo ng ibang lalaki na magpapaikot sa inyo sa kamay nyo dahil never akong pakakasalan ng anak nyong yan. Sagot naman ni Noah. At may gigil ang pagkakasabi niya sa huling sinabi niya. Maluha-luha namang nakatitig si Jessie kay Noah dahil niya talaga kayang tanggapin na meron ng nobya ang lalaking pinakamamahal niya. No, hindi pwede. Ako lang dapat ang mahal mo at hindi ang babae na yan. Hilamang luha sa mata na sabi ni Jessie. Anak, mabuti pa. Pag-usapan na lamang natin to sa likod mamaya kasama sila Noah para magkapaliwanagan kayo at hindi yung ganto dahil nakakahiya na. Sabi naman ni Joel sa kanyang anak na ayaw talagang magpatayla sa pagkahumaling nito kay Noah. Hindi ko na po kailangan, Mr. Gomez, dahil wala naman po akong dapat na ipaliwanag sa anak ninyo dahil wala naman po kaming relasyon o ano paman. At wala rin naman po akong sasabihin sa kanya para mag-usap pa po kami, sabat na ni Noah. Huwag naman sanang ganito, iho. Pag-usapan natin to ng maayos. Sagot naman ni Joel. Excuse me, Mr. Gomez. Sa tingin ko, tama ang anak ko. Wala naman dapat na pag-usapan pa sa pagitan nila ng anak mo dahil wala naman talaga silang relasyon na dalawa. At kung maaari sana, disiplinahin mo yung anak mo at huwag gumawa na eksena, lalo na sa mga ganitong pagtitipon. Hindi ba kayo nahihiya na pinagtitingin na tayo ng mga tao dito dahil sa eksena ng anak mo? Sabat na ni Denver sa nangyayaring komosyon sa pagitan ni Mr. Gomez at Noah. Sinasabi mo ba na hindi ko dinidisiplina ang anak ko, Mr. Choa? May kasamang gigil na tanong ni Joel kay Denver. Wala nang eksena rito na hindi naman dapat. May kasamang gigil din naman, naturan ni Denver. Naiinis na kasi siya sa mag-amang Joel at Jessie dahil talagang gumagawa pa na eksena ang mga ito dito. Dad, pabayaan mo na lamang po sila. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa ating pwesto.
Sabat na ni Denver at takmang hihilahin na sana niya si Shirley na hawak-hawak pa rin niya sa kamay nang matigilan siya dahil gumagalaw ang dalaga at nananatiling nakatayo to sa pwesto niya. Let's go, Shirley. Sabi pa ni Noah, pero hindi pa rin talaga natinag si Shirley sa kinatatayuan niya, kaya naman nilapitan niya na ito. May problema ba? Tanong pa ni Noah kay Shirley pero wala siyang nakuhang tugon mula sa dalaga. Kaya naman, sinundan niya na ng tingin kung saan to nakatingin at napakunot na lamang ang noon niya nang mapansin niyang titig na titig si Shirley kay Mr. Gomez. Hey, Shirley, are you okay? May problema ba? Wag mo na lang silang pansinin pa, dahil wala naman talaga silang magawa kundi ipagpilitan ang mga gusto nila. Sabi pang muli ni Noah kay Shirley at muling hinila niya ang kamay ng dalaga. Pero hindi pa rin to nagpatinag bagkos binitawan pa nito ang kamay ni Noah at naglakad to papalapit sa pwesto nila Mr. Gomez na inaalong kanyang anak na si Jessie na umiiyak na. Nagkatingin na naman sina Noah at Denver dahil sa ginawa ni Shirley kaya naman agad nang nilapitan ni Noah si Shirley. Pero napakunot na lamang ang noon niya sa narinig niyang sinabi ni Shirley kay Mr. Gomez. Tay? Nginig ang boses na sabi ni Shirley kay Joel kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Agad namang napatingin si Joel sa babaeng lumapit sa kanya at gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makita niya ng malapitan ang babaeng ipinakilala ni Noah na nobya nito kani-kanina lang. Napakunot naman ang noo ni Jessie at napabitaw pa siya sa pagkakayakap sa kanyang ama at agad na nagpunas ng kanyang luha at tinarap ang babaeng karibal niya kay Noah. Baliw ka ba? Anong pinagsasabi mong tayo? He is my dad. Hindi na napigilan pa na sabi ni Jessie kay Shirley. Para namang walang narinig si Shirley at nanatili lamang siyang nakatitig kay Joel na nakatitig na rin sa kanya at nagpipigil na maluha. Dad, ano bang pinagsasabi ng babaeng yan? She's crazy. Maarte pang tura ni Jessie sa kanyang ama at sa kanya pinasadahan ng tingin si Shirley simula ulo hanggang paa. At napataas na lamang kilay niya dahil sadyang maganda nga ang dalaga at makinis pa. Shirley, ano bang sinasabi mo dyan? Siya ang ama ni Jessie. Halos pabulong namang sabi ni Noah at muling hinawakan ang kamay ng dalaga. Pero hindi pa rin nagpatinag si Shirley. Nanatili pa rin siyang nakatitig at nakatayo sa harapan ng mag-amang Joel at Jessie. Dad, mabuti pa umalis na lamang tayo dito dahil mukhang baliw na yata ang babae na yan. Sabi naman ni Jessie sa kanyang ama at inirapan pa nga niya si Shirley pero wala namang pakialam sa kanyang dalaga dahil ang focus ito ay na kay Joel. Hihilain na sana ni Jessie ang kanyang ama nang biglang natigilan si Joel nang magsalita muli si Shirley. Ganyan na po ba talaga kayo ngayon, Tay? Talagang iniwan at pinabayaan at kinalimutan mo na lamang kami ni nanay at ng kapatid ko. Ni hindi mo man lang po nagawang kamustahin si nanay kahit alam mong may sakit siya at wala kaming ibang maaasahan? Talagang iniwanan niyo rin po kami sa kabila ng kalagayan ni nanay. Umiiyak na sabi ni Shirley kay Joel. Natigilan naman ang lahat ng naroon at walang may gustong gumawa ng ingay at lahat gustong marinig ang sasabihin ni Mr. Gomez kay Shirley. Napabuntong hininga naman si Joel at sa kanya seryosong tiningnan si Shirley. O baka naman po hindi niyo na ako kilala, Tay. Kailangan ko pa po bang magpakilala sa inyo dahil hindi niyo na ako kilala? Dahil halos 10 taon niyo na po kaming pinabayaan ni nanay. Sabi pa ni Shirley at sa kanya pinunasan ng kanyang luha. Tay, ako nga po pala ang panganay niyong anak ni Nelia Prieto. Ako po tay si Shirley. Pagpapakilala na ni Shirley sa kanyang sarili, sa kanyang ama, at hindi niya na napigilan pang muli ang pag-alpas ng kanyang masaganang luha dahil sa sama ng loob ng kanyang ama na basta na lamang silang iniwanan. I'm sorry, anak. Hindi ko gustong pabayaan kayo pero wala na ako nagawa pa dahil kailangan kong balikan ang tunay kong pamilya. Nahihiyang sagot ni Joel kay Shirley. Mapakla namang natawa si Shirley dahil sa naging sagot ng kanyang ama sa kanya. Hindi niyo po ginusto? Talaga po ba? Eh di sana man lang po kinumusta niyo man lang kami kung buhay pa po ba kami o ano. Anak niyo pa rin naman po kami, Tay. Pero bakit bigla niyo na lamang po kaming kinalimutan ni nanay at ng mga kapatid ko? Umiiyak pa na sabi ni Shirley. Hey, ano bang problema mong babae ka? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa daddy ko? Sabat na ni Jessie sa pag-uusap nila Joel at Shirley. Dad,
Ano po bang pinagsasasabi ng babae na yan? Nababalo na po yata yan eh. At ano pong tawag niya sa inyo? Tay? Seriously? Baling naman ni Jessie sa kanyang ama na seryoso pa rin nakatitig kay Shirley. Jessie, please, wag muna ngayon. Seryosong sabi ni Joel sa kanyang anak. Kaya naman natigilan si Jessie at napaawang lamang ang bibig niya dahil sa paraan ng pagkakasabi ng kanyang ama dahil mukhang seryoso nga ito sa pagkakataong ito. Agad namang nilapitan ni Noah si Shirley at hinawakan to sa kamay. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Sabi ni Noah kay Shirley at sa pagkakataong to, inakbayan na niya ang dalaga na patuloy pa rin sa pag-iyak. Pero bago sumama si Shirley kay Noah, sandaling pinunasan muna niya ang kanyang luha at muli niyang hinarap ang kanyang ama na matagal na silang iniwan. Masaya ako, Tay, dahil muli ko kayong nakita, kahit inabandon niyo na talaga kami ni nanay at ng mga kapatid ko. Alam ko po na mas maganda ang buhay niyo ngayon, kaya hindi ko naman po kayo masisisi na iniwanan niyo na lamang po kami ng basta na lang ni nanay dahil sa mahirap ang buhay sa probinsya. Sana lang po talaga maging masaya kayo sa buhay niyo ngayon sa kabila ng pangiiwan ninyo sa amin. Seryosong sabi ni Shirley sa kanyang ama na may halong hinanakit bago siya tuluyang sumama kay Noah at diretsong lumabas na doon sa hotel kung saan idinaos ang dinner party na yon. At di na nga nila nagawa pang tapusin ang naturang event dahil sa mga nangyari. Nagpaiwan na lamang naman sina Angeline at Denver, maging sila Nina doon dahil hindi naman nila po pwedeng basta na lamang iwanan ang kanilang mga bisita. Hinayaan na lamang din nila na umuwi na muna sina Noah at Shirley at mamaya na lang nila kakausapin si Shirley pagka-uwi nila sa mansyon. Tigagal naman na napatitig na lamang si Joel sa kanyang anak na matagal na niya nang pinaghahanap. Gusto niya sana tong habulin pero hindi niya magawa nang dahil kay Jessie na nakakapit na sa kanya at mukhang walang balak bumitaw sa kanya. Dad, ano bang pinagsasasabi ng babaeng yon? Nababaliw na ba siya? Bakit ka ba niya tinatawag na tay? Sunod-sunod pang tanong ni Jessie sa kanyang ama dahil naguguluhan pa rin talaga siya kanina pa dahil hindi naman sinasagot ng kanyang ama ang mga tanong niya. Naipikit na lang ng mariin ni Joel ang kanyang mata, saka siya napabuntong hininga at seryosong tinitigan si Jessie. Mabuti pa, umalis na tayo dito. Seryosong sabi ni Joel at saka siya diretsyong lumabas na ng venue na yon at di na siya nagpaalam pa kina Denver. Ni hindi na nga niya nagawang hawakan pa si Jessie, kaya naman halos patakbo ng sinundan ng dalaga ang kanyang ama. Hey Dad, please wait for me. Sigaw na ni Jessie dahil nahihirapan siyang tumakbo dahil sa suot niyang gown. Idagdag pang napakataas ng heels ng suot niyang sandals. Parang wala namang narinig si Joel at diretso pa rin siyang naglakad. At okupado ngang isipan niya ngayon dahil sa muling pagkikita nila ng kanyang anak na si Shirley. Hanggang makarating silang mag-ama sa kanilang bahay, tahimik lamang si Joel habang si Jessie nakikiramdam sa kanyang ama. Pagkapasok nila sa kanilang bahay, agad nang hinarang ni Jessie ang kanyang ama dahil marami siyang gustong itanong dito tungkol sa mga nangyari kanina. Dad, kilala mo ba ang babae na yon? Kilala mo ba ang mga agaw na babae na yon? Hindi na napigilang tanong ni Shirley sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Joel, tsaka niya seryosong hinarap ang kanyang anak na si Jessie. Halika muna dito at ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Seryosong sagot ni Joel kay Jessie at nagpatiuna siyang maglakad sa kanilang sala. Agad namang sumunod sa gusto niya si Jessie sa kanyang ama dahil malinawan sa mga nangyari kanina. Anak niyo po ba ang babae na yon? Bakit niyo po kayo tinatawag na tatay? Muli ay tanong ni Jessie sa kanyang ama. Seryoso naman na tinitigan ni Joel ang kanyang anak bago siya dahan-dahang tumango dito kaya naman gulat na gulat si Jessie dahil doon. Oo anak. Anak ko si Shirley. Anak ko siya sa ibang babae. Wala nang paligoy-ligoy pa na sagot ni Joel sa kanyang anak. Nanlaki naman ang mata ni Jessie dahil sa gulat sa sinabi ng kanyang ama. What? Seryoso po ba yan, Dad? O gino-joke niyo lamang po ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Jessie sa kanyang ama. Wala akong panahon para magbiro ngayon, Jessie. At totoong lahat ng sinabi ko. Anak ko nga si Shirley at matagal ko na talaga siyang pinapahanap. Seryosong sagot naman ni Joel kay Jessie, nagulat pa rin sa mga sinabi ng kanyang ama. No, hindi totoo yan, Dad. Bawiin mong sinabi mo, Dad. Hindi niyo siya anak dahil ako lang ang anak ninyo. Wala nang iba. Sagot ni Jessie sa kanyang ama, kasabay ng pag-iling niya rito. Totoo lahat ng sinabi ko, Jessie. Anak ko si Shirley at oo, kapatid mo siya. Sagot pa ni Joel.
No, Dad, hindi ko yan matatanggap. Galit ng sagot ni Jessie. Niloko niyo po ba si Mommy? Paano niyo naging anak ang babae na yon? Gayong kasal naman kayo ni Mommy. Dagdag pa ni Jessie at hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga natuklasan ngayong gabi. Napabuntong hininga naman si Joel dahil alam niya na masasaktan si Jessie sa mga nalaman nito ngayon, lalo na't ang alam nito nag-iisang anak lamang siya. Hindi ko niloko ang mommy mo, anak. Naikasal kami ng mommy mo noon at siyang nagloko ng mga panahon na yon dahil nahuli ko siya na mayroong ibang lalaki. Sagot na Joel kay Jessie at bakas pa sa mukha nitong sakit dahil mahal na mahal niya ang ina ni Jessie. Kaya nagpakailayo-layo na lamang ako dahil totoong nasaktan ako sa ginawa ng mommy mo. Pero hindi ko alam na buntis pala siya ng mga panahon na yon. Nung nagpakalayo-layo ako, napunta ako sa probinsya at nakilala ko roon ang ina ni Shirley na si Nelia at tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa mabuntis ko siya at nagkaroon kami ng 4 na anak. Totoong naghirap kami noon dahil wala talaga akong dalang kahit na ano nang umalis ako dahil sa sama ng loob ko sa iyong ina. Kaya nagtrabaho ko doon para ipambuhay sa mga anak namin, Nelia. Pero hindi pa rin talaga sapat ang kita ko. Hanggang sa magkasakit si Nelia at kailangan kong bumalik ng Manila para maghanap ng trabaho. Pero nalaman kong nagkaroon pala kami ng anak ng mommy mo at ikaw yon, anak. At dahil kasal kaming dalawa, napilitan akong balikan siya para sa'yo, anak. Para magkaroon ka na ng kumpletong pamilya. Kahit pangkabalit noon ay ang pag-iwan ko sa mag-iina ko sa probinsya, kahit na alam kong naghihirap sila doon. Pagkukwento pa ni Joel kay Jessie at di niya na napigilan pa na maiyak nang muli niyang maalala ang ina ni Shirley at ang iba pa niyang mga anak na iniwan niya sa Bicol. Maluha-luha naman na si Jessie at hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang ama. Di niya akalaing magagawa yun ng kanyang ina sa kanyang ama. Kaya hindi ko masisisi si Shirley na magalit siya sa akin dahil alam ko maling-mali talaga ang ginawa kong pagpapabaya sa kanila. Maling-mali na hindi ko man lang sila binalikan kaagad, gayong kayang-kaya ko naman talaga silang buhayin kahit na bumalik ako sa inyo ng mommy mo. Dagdag pa ni Joel na sising-sisi talaga sa mga nagawa niya. Halos ilang taon na rin niyang pinapahanap sina Nelia at ang mga anak niya. Ang kaso, hindi niya na to mahanap kahit nagbayad siya ng tao na maghahanap dito. Ito rin talaga ang isa sa mga pinagkakabalahan ni Joel nitong mga nakaraang buwan dahil naging totok na talaga siya sa paghahanap sa kanyang mag-iina. At hindi niya akalain na nasa malapit lamang pala ang isa sa mga anak niya. Hindi totoo yan, Dad. Hindi magagawa ni Mommy ang mga sinasabi mo. Umiiyak na sabi ni Jessie dahil hindi niya matanggap na nagawang magloko ng kanyang ina. Totoo ang lahat ng sinabi ko, anak. Dahil sa pagmamahal ko sa mommy mo, hinayaan ko siya sa lalaki niya para maging masaya siya. Kahit ang totoo, labis akong nasaktan sa ginawa niya. Sagot pa ni Joel kay Jessie. Sandaling katahimikan naman ang namayani sa kanilang mag-ama. Si Jessie hindi pa rin talaga makapaniwala sa mga nalaman niya. Samantalang sa Joel naman, pinapakiramdaman si Jessie dahil alam niya na hindi nito kayang tanggapin ang mga sinabi niya rito. Ibig niyo po bang sabihin, kapatid ko ang babaeng yon, na meron akong mga kapatid? Umiiyak na tanong pa ni Jessie sa kanyang ama. Dahan-dahan namang tumango si Joel sa kanyang anak. Oo, anak, may mga kapatid ka at isa na roon ay si Shirley. Sagot naman ni Joel. Lalo namang nabuhay ang galit sa puso ni Jessie dahil doon. Kung gayon, kapatid pa pala niya ang babaeng kinahuhumalingan ng taong mahal na mahal niya. Hindi, ayoko, hindi maaari. Hindi ko siya kapatid. Mga agaw siya, wala akong kapatid, lalo na kung isang mga agaw. Umiiyak na sagot ni Jessie, sa kanya tinalikuran ng kanyang ama at dali-daling umakyat papunta sa kanyang silid. Jessie, sandali! Tawag pa ni Joel sa kanyang anak pero wala tong narinig dahil dire-diretso lamang to sa pag-akyat. At nang tuluyan na ngang makapasok sa kanyang silid si Jessie, napabuntong hininga na lamang si Joel. Hindi na muna sinundan pa ni Joel si Jessie at tinayaan niya muna itong mapag-isa dahil alam niya, nagulat to sa mga nalaman nito ngayon. Lalo na nga at alam niyang proud na proud ito sa ina nitong si Geneva dahil isa tong modelo. Mas malapit din pati si Jessie sa kanyang ina dahil nga bumalik siya ng Maynila, magsasampung taon na ito. At di niya talaga to nakasama nung isinilang ito dahil nga nasa probinsya siya noong mga panahon na yon at kapiling si Nelia.
Naging malapit naman si Jessie kay Joel nang mamatay ang ina nito. Nung una, ilang pa nga si Jessie sa kanyang ama, pero pinilit ni Joel na maging malapit sa kanya si Jessie. Kaya lahat na lamang ng gusto nito ay binibigay niya dahil sa paraan na yon ay nagiging malapit silang dalawa sa isa't isa. Mahigit 7 taon na rin kasi na namayapa ang asawa ni Joel na sa Geneva. Namatay ito dahil sa heart attack. At ang dahil sa pagkawala ni Geneva ay labis na nalungkot sa Jessie, kaya naman ibinuhos na muna ni Joel ang kanyang buong atensyon kay Jessie. At di nga niya magawang sabihin dito ang tungkol sa iba pa niyang mga anak. Samantala naman, agad na munang iniuwi ni Noah si Shirley sa kanilang mansyon. Habang nasa sasakyan nga sila, tahimik lamang si Shirley pero patuloy pa rin tong umiiyak. Inayaan na lang muna ito ni Noah at niyakap na lamang niya ito. Gustong-gusto niya nga sana itong tanungin tungkol sa mga nangyari kanina pero naisip niya na pabayaan muna niya itong umiyak dahil mukhang may dinaramdam pa ang kanyang nobya. Nang makarating sila ng mansyon, agad na inalalayan ni Noah si Shirley na makaupo sa sala at nagpakuha rin siya kaagad ng tubig para ipainom kay Shirley dahil kanina pa to umiiyak habang nasa biyahe sila. Uminom ka muna dahil baka kumapano ka pa. Kanina ka pa umiiyak. Sabi ni Noah kay Shirley sabay abot na isang basong tubig sa dalaga dahil nag-aalala siya dito. Salamat, sagot ni Shirley kay Noah. Tsaka niya kinuha ang inaabot ni Noah na tubig at uminom siya ng kaunti. Napabuntong hininga na lamang si Noah habang tinitingnan niya si Shirley. Gusto mo bang umakyat na muna sa kwarto ko? Para makapagpahinga ka na muna. Sabi ni Noah kay Shirley. Wala sa sariling tumango na lamang si Shirley kay Noah at agad naman siyang inalalayan ni Noah papunta sa kanyang silid. Pagkapasok nila sa silid ni Noah ay inalalayan na lamang ni Noah ang dalaga na maupo na muna sa kanyang higaan dahil wala nga itong damit sa mansyon dahil sa bahay na nga ito ni Nina nakatira. Kumuha na lang siya ng damit niya na maaaring ipampalit na muna ni Shirley. Ito na muna ang suotin mong damit. Hindi ka naman makapagpapahinga ng maayos kung yan pa rin ang suot mong damit. Sabi ni Noah, sa kanya inabot dito ang isang white shirt at isang short na hindi pa niya nagagamit. Agad din naman tong tinanggap ni Shirley. Saka to diretsong naglakad papunta sa CR ng silid ni Noah at agad nga siyang nagpalit ng kanyang damit. Matapos mabihis, agad na rin siyang lumabas ng CR at naabutan nga niya si Noah na nakapagpalit na rin ng damit at nakaupo na sa kama nito. Halata mong naghihintay siya nito. Gusto mo na bang matulog o gusto mo bang pag-usapan na muna natin ang tungkol sa nangyari kanina? Tanong ni Noah kay Shirley nang lumapit sa kanyang dalaga. Napabuntong hininga naman si Shirley, saka siya tumabi sa pagkakaupo ni Noah. Ang tagal ko nang gustong makita ang tatay ko. Ang tagal ko kasi siyang hinintay ni nanay dahil umaasa si nanay sa pangako niyang babalikan niya kami at magtatrabaho lamang siya sa Maynila. Yun pala, totoo ang nabalitaan namin na meron na pala talaga siyang pamilya dito sa Maynila. Panimula ni Shirley at kaagad na niyang pinunasan ng luha niya na agad nang tumulo dahil sa sinabi niya. Ibig mong sabihin, tatay mo si Mr. Gomez? Tanong ni Noah kay Shirley. Dahan-dahan namang tumango si Shirley. Oo, siya ang tatay ko na matagal na naming hinihintay na bumalik. Ang tatay ko na mahigit 10 taon nang hinihintay ni nanay, sagot ni Shirley. Napaawang naman ang bibig ni Noah dahil sa pagkabigla sa kanyang nalaman. Ang pagkakaalam talaga nilang lahat ay nag-iisang anak lamang si Jessie, kaya spoiled ni Joel si Jessie. Alam mo ba, gustong-gusto kong magalit sa kanya. Gustong-gusto ko siyang sumbatan dahil sa pag-iwan niya sa amin. Alam niyang may sakit na si nanay nung umalis siya, pero ni hindi man lang niya kami naisipang kamustahin man lang. Alam niyang wala kaming ibang inaasahan kundi siya lang, pero bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Sa bagay, hindi ko nga naman siya masisisi na mas pinili niyang mamuhay ng maayos dito sa Maynila dahil hindi siya maghihirap dito dahil mayaman naman pala talaga siya. Sabi pa ni Shirley kasabay ng pag-agos ng masaganang luha sa kanyang mata. Nakakainis lang isipin na bakit pa niya naisipang mag-anak ng marami kay nanay kung iiwan niya lang pala kami. Ako ang panganay at wala akong magawa kundi suportahan sila nanay at ang mga kapatid ko. Wala na akong ibang iniisip kundi sila dahil ayokong mahirapan sila tapos ngayon malalaman kong ang sarap pala ng buhay ng tatay namin.
na habang siya nakakakain doon ng 3 beses sa isang araw samantalang kami nang iniwan niya ni nanay, halos manlimos na lamang para may makain kami. Kaya nga pinursige ko talaga na magtrabaho na lang kaysa tanggapin ang scholar na alok ng magulang mo sa akin. Kaya laking pasalamat ko talaga sa pamilya mo dahil laking tulong talaga sa amin na binigyan nila ako ng trabaho dahil kung wala sila, baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin ni nanay at ng mga kapatid ko. Pagkukwento pa ni Shirley kay Noah. Awang-awa naman si Noah kay Shirley dahil sa kinuwento nito. Hindi niya akalaing grabe pala ang pinagdaanan nito nung bata pa lang ito. At kahit naman ngayon, alam niyang nahihirapan na rin to. Pero mas pinili pa rin itong magtrabaho para ipambuhay sa kanyang ina na may sakit sa mga nakababata niyang kapatid. Nasaan nga palang iba mo pang mga kapatid? Tanong pa ni Noah. Kasama ni nanay sa probinsya. Ang sumunod sa aking kapatid ko, 17 years old pa lamang. Gustong-gusto niya nga niya magtrabaho pero ang sabi ko, doon na lang siya kay nanay para may mag-alaga dito at sa iba pa naming mga kapatid. Sagot naman ni Shirley. Dahan-dahan naman na tumango si Noah.